Alright, Craftmaster, magandang araw. Ating panoorin itong si David Santissima. Ito is yung naka-white na short at naka-green na gloves naman. Ito si David Santissima is may kahanga-hanga KO ratio na 83%. No? And hindi naman nabago yan pagdating sa mga KO ratio ng mga Pinoy. Natural na sa mga Pinoy boxers natin ang mataas ang KO ratio. Ito is meron siyang 6 na panalo, meron lang siyang 1 talo. Pero hindi pa rin to napapa-knockout. And yung huling laban niya is natalo siya via unanimous decision mula sa Banyaga. Hindi ko lang sigurado kung ito is Chinese or isang Hapon. Okay? So panoorin natin itong naging laban niya kontra dito kay Lito Bandenas. And so alamin natin yung mga galawan ni Santissima. And sa tingin ko, ito si kapatid to ni Gio, no? So kilala naman natin ang mga Santissima is talaga naman mandirigma yan, mga simple lang. Pero pag nandiyan sa ibabaw ng lona is nakakatakot and talagang bakbakan ng hanap. Talagang mga brawler style, no? Yan yung mga Santissima, ganyan ang kanilang mga estilo. So tingnan natin yung galaw ni David Santissima dito sa kanyang kalaban na kapwa Pinoy din. Okay, nagharap yung dalawa dito sa gitna. Okay, makikita natin si David Santissima, yung positioning niya ng mga kamay niya. Classic Pinoy boxer, naka-high guard at nakataas, So, open din yung katawan. And pag sumuntok yung kalaban, sumahanap siya ng counter. Is yung left hook ang pinapakawalan niya. Well, good thing, gumagamit siya ng jab sa katawan. And pero natatamaan siya pag sumusunod siya ng mga combination. And tingnan natin siya umaabante rito, So pressure fighter. Ito si Santissima gumagamit ng jab, which is very good, Very good talaga. Yung paggamit ng jabs. And talaga namang may intention na patamaan at malakas na suntok na jabs ang ginagamit dito ni David Santissima. So sinasalag-salag ng kalaban, pinapari. Okay, counter. Tinama si Santissima ng left hook, So natatimingan siya ng left hook ng kalaban. Kailangan lang talaga ni David Santissima maging aware siya. Sa tingin ko mas maganda wag niyang takpan yung kanyang mga mata. Kagaya niyan, dahil hindi niya makikita yung bato na counter ng kaliwa ng kalaban. So more likely dapat talaga mataas yung kanyang pakiramdam or yung kanyang ulirat sa pagsuntok ng kalaban para madali niya makita yung counter na naman, Yun, Kanina pa tumatama yan, yung left hook na yan. Okay, uppercut, palitan ng patama. Nasa corner tong kalaban, Itong si Bandenas. Okay, tinamaan na naman ang left hook doon si Santissima. So, prone si Santissima sa left hook. Dahil nga yung kanyang guard at saka yung positioning ng kanyang katawan is naka-lean forward. And talagang pasugod siya, pasugod. So, prone talaga siya sa left hook. At hindi niya masalag talaga, kahit nakataas na yung kanyang kanang kamay, pag tumira ng left hook ito si Bandenas is tinatamaan pa rin siya, Tingnan natin dito. Okay, siya naman ang umaatras. Tingnan natin. Okay, bawi siya ng pag-jabs. So may kalakihang mama, kitang-kita naman natin, malapad ang pangangatawan, may katangkaran. So maganda ang station. Kumbaga man sa manok, Nasa mid to high station ito si David Santissima, natatawa ako. Naalala ko pag hanggang sa manok, Yan po yung ating kinakahiligan manok at saka boxing. Pero hindi naman ako bihirang-bihira ako maglaban ng manok. Pero yan po talaga ang ating passion. Okay? So, nung may magaganap na laban si Kenneth Laversa August 17. Pupunta po ako dyan. At sa kabutihang palad, nanalo tayo dun sa free raffle nila ng ticket. Hindi ko naman in-expect na makukuha pa ako. Pero thankful, 2 ticket yon. Magaganap siya sa August 17 sa Winford Hotel and Casino. Location niya is San Juan, Manila. Santa Cruz, Manila, sorry. Yeah, Santa Cruz, Manila. Yan. Pupunta po tayo dyan, alas 3. Magbubukas na yung
yung event. Alas 3 ng hapon. So pupunta po tayo dyan. Abangan nyo ako dyan. Abangan nyo tayo. Magko-commentary tayo dyan. Sana nandito tayo sa malapit sa ring para maganda yung ating kuha ng video. Sana, hindi natin alam. And yan, excited na ako na pumunta dyan. No? Napa-knockdown ni David Santissima to si Bandenas. Okay. Dito. Ayan na, kinakarambulan na ni Santissima. Kumakapit si Bandenas. Trying to survive ito si Bandenas. Sugod ng sugod to si David Santissima. So may lakas talaga ng suntok to mga Santissima na to. Hindi ka pwede papatama ng solid dito ng malinis. Kailangan talaga masasalag mo or may ilagan mo yan. So ganun brawler as far as I can see, ito si Santissima, yung mga Santissima brothers they are brawler. So ang kailangan talaga ng mga brawler is depensa, depensa lang kailangan nila. And they are complete boxer already. So they have power, they have ring generalship. So gusto nila sila susugod. Counter lang natatamaan ng counter, and yung depensa yun tinamaan ng kaano doon. Medyo nahilo si David Santissima, nakabawi ito si Bandenas ng patama pero hindi pa niya napapa-knockdown. Sumusugod So hindi rin naman medyo din yung panga. Hindi ganoon katibay umabsorb ng suntok. Kasi nga hindi nila napapansin hindi sila tinamaan na naman ang counter si Santissima doon. Hindi nila binibigyan ng pansin yung tapon ng suntok ng kalaban, yung mga kamao. So ang focus nila is sila makapagpatama. So hindi sila aware sa mga suntok. Nandun na tayo aware sila, pero pag diniskartehan na sila, pag sinet up na sila, hindi na nila masalag. Ito si Santissima counter, natatama si Santissima, naka-high guard pa yan. Pero patuloy pa rin sa pagsugod. To si David Santissima patama sa katawan. Counter na naman gamit ng kalaban. Yan, gumaganti na suntok Mabawi ito si Lito Bandenas. Okay, tapos na yung round na yun Pero nakuha ni David Santissima dahil nakapagpa-knockdown nga siya doon sa round na yun. Tingnan natin dito sa susunod na round Medyo matagal-tagal to Ayan. Tingnan natin. David Santissima talaga na doon yung pressure Walang magawa yung kalaban kundi umatras May lakas din kasi na suntok. May diin din talaga na suntok. Okay. Nakipagtitigan na to si Bandenas. So makikita natin may diskarte to si Bandenas. Maatras, bigla aabante ito si Bandenas gamit ng jabs. Atras na naman counter. So ganun yung ginagawa niya. Medyo mas matalino kay David Santissima. Mas gumagamit siya hindi naman sa mas matalino na pag pinag-uusapan madiskarte lang, mas madiskarte siya. Ayan. Hindi naman talino. Wala naman tayo ditong dinidiscriminate Talino, ibig sabihin yung diskarte nila. Diskarte sa sa ibabaw ng lona. Walang ibang ibig sabihin yan. Okay, nakakapagpatama talaga to si Lito Bandenas. Ayan, hindi na makabato ng suntok. Inikot-ikutan na niya. Pero pag tinatamaan din ng isa, natitigilan. So, punta sa kaliwa, punta sa kanan, counter, atras, abante, gamit ng jab dito si Bandenas. Patama sa katawan galing kay Santissima. Kumaka-counter, nasasalag na ni Santissima yung counter na left hook. So, yun. Nagiging aware na si Santissima doon sa suntok na left hook ni Bandenas. Nakakasalag na si David Santissima. So kailangan din ng mga Pinoy natin yung pag-aralan yung ba yung kasi yung suntok naman is ilang lang yan, ilang klase lang ng suntok, uppercut, left hook, straight right hook, patama sa katawan, kanan at kaliwa So mahirap kasi sabihin na madali lang ilagan, which is naintindihan ko naman na hindi naman tayo nagbo-boxing, pero sa palagi ko may diskarte dyan para makita, maramdaman at ma-anticipate mo yung susuntok
suntok na gagawin ng kalaban. So para masalag mo or anyway mailagan or ano, makaatras, pwede ka kumapit, no? Masyadong ano, mga Pinoy boxer masyadong busy, masyadong focus sila sa gagawin nilang opensa. Pero yung sa depensa is wala, no? Wala talaga. Sabihin na natin, no, yung 80% ng ano mindset ng mga Pinoy boxer is for them to be ano offensive, no. Gusto nila sila atake, papatama sila, gagawa ng diskarte upang makapagpatama ng suntok. Pero yung 20% is ano lang, yung depensa, no. So talagang winawalang bahala nila yung depensa. Yun lang talaga ang nakikita kong problema ng mga Pinoy, no, yung depensa. Iba't ibang klase kasi ang depensa eh. Merong pwede kang tumakbo, pwede kang gumalaw, pwede kang punta sa kaliwa, pwede kang punta sa kanan, pwede kang umilag, pwede kang sumalag, pwede kang lumayo, no? Meron ding pwede ka ring nakadikit, pwede ka ring yumakap. So, iba't ibang klase ng depensa yan eh, ang dami niyan. Eh, yun ang ano, nawawala sa mga Pinoy, hindi talaga nabibigyan ng pansin. Hindi talaga nila bibigyang halaga. Sabihin na natin, no, parang walang halaga sa kanila yung depensa. Ang mahalaga sa kanila makapagpatama sa ibabaw ng lona at sa kalaban nga. Ayan. So dito, no, parang nauubusan na ng hangin to si Bandenas dahil yung pressure na ina-apply ni David Santissima is hindi nawawala. Tinatama si David Santissima, na outscore siya pero sugod pa rin siya ng sugod. And ito namang si Lito Bandenas is medyo parang may kakulangan sa sa stamina. Nabuka na yung bunganga. Sabay sa pagpapatama pa ni David Santissima ng patama sa katawan. Yan, kumakapit ito si Lito Bandenas, no? Para makapagpahinga, which is okay naman, natural lang yan. Hindi naman yan hindi naman pinagbabawal yan. Aawatin lang kayo ng referee dyan. Sinusunod-sunod ni Santissima ang pag-abante. Patuloy pa rin ang pagsuntok ito si Bandenas. Pero talagang tumatama na sa hangin. And talagang wala na, Yan din, yung isa pa sa mga Pinoy, ang dami talagang yung mabilis mapagod, no? Dahil nga mga brawler and mga todo bigay. And sa conditioning, no, sa pagkain, ang daming rason kung bakit mabilis maubos yung hininga ating mga Pinoy boxer. O, nagsasabi lang tayo ng totoo, no, hindi tayo ang tawag dito ng babash or Totoo naman yan eh. Ganyan talaga yung mga Pinoy. Karamihan sa mga Pinoy. Alright. Dito, sa gilid ng lubid. Ganun pa rin, no? Wala namang ginagawa si Santissima, lumalapit lang. Pag sumuntok, sumasala, pero nape-pressure talaga yung kalaban, eh. Na siya, nagagahol, siya. So, kailangan, meron din dapat na yung tinatawag na yung posture, no, sa ibabaw ng lona. Kahit nape-pressure ka na, relax ka lang. Ayusin mo lang depensa mo. Wala, pag sinusugod na to si Bandenas parang nawawala na sa sa sarili, no. Nape-pressure siya masyado eh. Mental pressure tapos na yan, no? Tingnan natin kung sino nanalo sa dalawa. Ay, ito sigurado si Santissima dito. Dahil isa pa lang talo ni Santissima sa ibang lahi. So tingnan natin, hintayin lang natin yung So yun lang Craft Master, abangan nyo. Pupunta po ako sa sa laban ni Liaber, Kenneth Liaber at ni Concepcion. Yan po sa Winford Hotel and Casino sa sa Santa Cruz, Manila. Yan, maraming salamat po, Craft Masters.